Hello mga boss, dahil nga sagad na yung adjustan ng preno ko sa likod, titingnan ko to kung palitin ang aking brake shoe. Samahan nyo ako mag DIY kung paano magpalit ng brake shoe ng ating Honda Click. Una nga nating gagawin dyan mga boss, tatanggalin muna natin yung 214 na nakatornilyo sa tambucho, tapos yung dalawang G's sa ilalim. May dalawang G's yan sa ilalim, kailangan natin matanggal yan mga boss para mahugot natin yung tambucho ng ating Honda Click. Una na nga nating luwagan dyan mga boss, yung dalawang G's sa ilalim. Gagamit ako dyan ng ratchet tapos socket na G's para maluwagan yung dalawang tornilyo na yan, para mas madali nating mahugot mamaya yung tambucho. At kapag natanggal na nga mga boss yung tornilyo sa ilalim na dalawang G's, sunod naman natin luwagan dyan yung 214. Gagamit ako dyan ng impact wrench na may bala na socket na size 14 para maluwagan yung 214 na yan, para mahugot na natin yung tambucho. Kapag natanggal na nga mga boss yung tambucho, sunod natin tanggalin dyan at luwagan yung 214 sa ating swing arm. Gagamit ako dyan ng ratchet tapos may socket na size 14. Tapos yung isang malaking tornilyo na size 24. Kailangan din natin tanggalin yan para matanggal yung swing arm. Kapag hinugot na nga natin yung swing arm na yan mga boss, may makikita kayo dyan na spacer. Huwag natin kalimutan na ibalik yan sa dati mga boss. Kapag natanggal na nga mga boss yung swing arm, sunod natin gawin dyan, tanggalin naman natin yung adjuster ng ating brake shoe. Luwagan na natin yan at tanggalin para mas madali natin matanggal yung gulong ng ating motor. At para mas madaling hugutin yung gulong mga boss, tanggalin natin yung dalawang Allen wrench na yan. Kapag natanggal na yung Allen wrench mga boss, yung dalawang Allen wrench, madali na natin mahugot yung gulong na yan. O diba? Mas madali na mahugot pagka tinatanggal yun. Pag natanggal na mga boss yung gulong, makikita na natin yung brake shoe. Tatanggalin na natin yan dahil nga nakita ko na palitin na yung aking brake shoe. Tatanggalin na natin yan mga boss. Ganyan lang po. Hihilahin lang po yan mga boss. At syempre pag natanggal na yung brake shoe mga boss, mas maganda linisin na natin yung paligid ng ating pagkakabitan ng ating bagong preno. Gumamit ako dyan mga boss ng degreaser, tapos binrush ko yan, binanlawan, tapos pinatuyo bago natin ikabit yung bagong brake shoe. Yung brake shoe nga pala mga boss, nabili ko lang yan sa halagang 150. Titestingin ko lang kung tatagal yung ganung brake shoe. At kapag natuyo na nga ng mabuti mga boss yung ating paglalagyan ng preno, ay pwede na natin isalpak yung nabili nating bagong preno mga boss. Ito nga pala yung nabili kong bagong brake shoe mga boss. Ang halaga lang na ito ay 150 pesos. May nagsuggest lang sa akin na itry ko daw to, kasi okay naman daw. Sa pagkabit nga ng bagong brake shoe mga boss, unahin nyo munang isalpak yung sa taas, tapos hilahin nyo pababa yung isang pares nito. Gayahin nyo lang po kung paano ginawa at paano ko ikabit yung bagong brake shoe. At lagyan na rin pala natin ng grasa yung pagkakabitan ng gulong mga boss, yung gear nito. At kapag nalagyan na nga ng mga grasa mga boss yung ating mga gear, sunod naman natin gawin ay ikabit na yung gulong ng ating motor.
At kapag naikabit na nga yung gulong mga boss, lagyan naman natin ng kaunting grasa yung bushing. Tapos ikabit na natin ito sa swing arm, ibalik na natin yung parang spacer niya. Tapos ikabit na natin yung swing arm sa ating motor. At ikabit na nga natin mga boss yung tornilyo na size 24. Kamay lang po muna natin para hindi ma-lost thread. Tapos sunod naman natin ikabit yung dalawang tornilyong 14 sa swing arm at higpitan natin to ng impact wrench gamit yung 14 socket. Kapag nahigpitan na nga natin yung dalawang 14 mga boss, ibalik na natin yung dalawang Allen wrench na tinanggal natin kanina. At huwag nga pala natin kalimutan mga boss na higpitan yung size 24 na tornilyo sa ating swing arm. Gumamit tayo dyan ng impact wrench. Kapag naibalik na nga natin mga boss yung dalawang Allen wrench tapos yung swing arm, sunod na natin gagawin dyan mga boss, ikabit na natin yung ating tambucho. Huwag natin kalimutan higpitan yung nasa ilalim na dalawang tornilyong G's. Gagamit ako dyan ng ratchet na may socket na size 10. Tapos, hihigpitan ko yung dalawang 14. Gagamit ako dyan ng impact wrench na may socket na size 14. At para nga po matapos na yung pag-DIY natin kung paano magpalit ng brake shoe mga boss, ito na po yung last part na ating gagawin. Ibalik na po natin yung adjuster ng ating brake shoe. Ganyan lang po tatansyahin nyo lang po kung okay na yung preno sa ating likuran, kung sakto na yung adjust. Ganyan lang po mga boss. Testing nyo lang po kapag okay na, ay pwede na yan mga boss. Tapos na po tayo mag-DIY kung paano magpalit ng ating mga brake shoe ng ating Honda Click. At sana mga boss may natutunan kayo sa video ito at huwag nyo po sanang kalimutan mag-like at mag-share sa aking channel at mag-subscribe na rin po kayo para updated po kayo sa lahat ng i-upload kong video. Maraming salamat!